confident are you? Given the limited time, kasi hindi pa kayo nakaka-join mismo talaga sa mga candidates. You have your own lakad, PDP has its own. How confident are you po that you'll be able to have the Duterte? Well, as with any elections, no, hindi namin alam kung ano talaga yung results. But so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates ng Duterte ng PDP, okay naman. I think we have more than a majority support. But syempre, meron din kaming concerns sa Diaan at meron din kaming concerns sa yung vote buying kasi naririnig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad and naiks and akap budget na pinamimigay. In fact, dito sa Zamboanga City, ang balibalita ay 4 times a day namimigay ng akap. Okay. Ma'am, actually, Ma'am Comelec mismo ang nagsabi, yung pinakarampat daw talaga ngayon ng form na ng vote buying is through mga ayuda. AIX, tupad. Wala kayong balak, any action about that sa mga ginagawa nilang form of vote buying through that ayuda? Kakausapin namin yung partido ng PDP, no, with regard to sa abuse ng AKAP at AIX. Pero ang unang-una kasi nito ay binigyan sila ng exemption ng COMELEC. Ang DSWD ay binigyan ng exemption sa mga ayuda programs nila. So, lumalabas na parang ang legal vote buying ang nangyayari ngayon. Alright. Ma'am, kahapon tinanong na namin kayo nito, pero yung about pa rin doon sa ginawang political attack sa inyong family, any latest on that, ma'am? Dahil doon sa pagpapile po ng complaint kay Congressman Colong. Nakausap niyo na po siya? Hindi ko pa nakausap si Congressman Pulong Duterte, pero as I said yesterday, masyadong klaro yung pattern ng administration na kapag meron silang kapalipakan ay nililihis nila ang issue at yung storya doon sa papunta sa pag-atake sa kalaban nila sa politika. Alright. Ma'am, ngayon ba, like, percent na kayo na sure for the 2020? Ang daming klamo ng tao. You see that wherever you go, ma'am. Yes, oo. Nakikita ko yung panawagan ng mga tao. At hindi ko lang yan nakita ngayon. Nakita ko din yan noong 2020. Yes. Nakita ko din yan noong 2019. Nandyan pa rin. Naiintindihan ko yung kagustuhan nila, pero malapit naman na ang end of 2026 at yun yung binigay sa akin na deadline ng mga campaigners para mag-announce kung tatakbo ba talaga o hindi. Sorry for asking this, Bibi. Kung sa percentage, like how many percent are you now inclined to run for 2020? Hindi ko talaga masagot yan. Subukan natin pagkatapos ng eleksyon. Pagkatapos namin mag-assess sa nangyari na eleksyon, na midterm elections, yung kampanya namin, yung ginagawa ng administration, yung rampant vote buying through government programs. So, kailangan namin tingnan at i-assess. Kasi, ang concern talaga natin ay kailangan kapag tumakbo, nanalo. Because otherwise, ma-frustrate yung gusto natin gawin para sa bayan. Ma'am, yung bang result ng election ngayong 2025, will it matter sa magiging decision niyo po sa 2028? Ay, hindi naman. Alright. Pero, we need to think of a strategy para sa susunod na election. And itong 2025 election ang pinaka malapit na election sa 2028 na pwedeng pag-aralan. Alright. Ma'am, recently may mga napailan po ng reklamo si Senator Ivy. May mga secretaries, may mga PNP officials, but you think meron pang mas mataas na dapat managot doon sa nangyari po na pagkita po kay PRRD? Oo. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to
interfere with our national sovereignty. So, hanggang siya dapat makasuhan. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng president. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin na hindi na talaga din niya alam kung anong nangyayari sa bayan, which also shows a pattern as well from previous statements of the president, tulad na lang noong raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari doon sa loob, at mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Okay, ma'am, the impeachment, the hearing on AJK, sa confidential fund mo, and a lot more. Sa tingin mo, meron ka pang aasahan na pwedeng gawin nila sa inyo, ma'am? You know, really parang they will exhaust everything really to put the Dutertes down. Are you expecting more, ma'am? After the impeachment, arrest of PRRD, this complaint, you think, are there more? Are you expecting more, VP? Yes, oo. Kasi, desperate people, they can think of the worst things to do. No? So, oo, naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa ngayon. Yun na nga, ma'am, despite yung race sa'yo, parang tuloy pa rin ang ikot mo, ma'am, kahit saan. Well, yes, kasi kailangan ko talaga umikot para ipaintindi sa
like to tell him, ma'am? I mean, it's obvious, ma'am. Kasi gusto niyo, if there's something, I mean, kung meron man ako sasabihin sa kanya, ang problema kasi si Claire Castro lang din kasi ang sasagot sa akin eh. Hindi rin naman ng Pangulo yung sasagot. Pero kung meron akong gustong sabihin sa administrasyon, ay hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa, at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yon by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin babango yung administrasyon at hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at nakikita ng tao tayo. promise to tong last na to, ma'am. So, Ma'am, oh, promise tong noong 2019, grabe ang clamor ng tao. You parang sorry for, due to appropriate word to use, you disappointed them. Maraming frustrated kasi hindi kayo tumakbo. In fact, nasisi pa nga kayo for whatever we are experiencing now because you did not run. This time ba, ma'am, we don't want, are we going to see that scenario again? Or kahit pa paano naman, mas nakakakita yung tao ng pag-asa na yung call nila, yung panawagan nila sa